So, good morning. Ito yung first draft of the prototype ng townhouse. There are a lot of issues na lumitaw, especially nung pinrint natin as a prototype nung first ng townhouse. So, let me show you kung ano yung mga items na yun. Gawin na lang natin item by item. Pa-address na lang ako sa main model. Hindi ko siya maayos, hindi ko siya makasikaso today. Para makapag-continue tayo ng print. Effectively, lahat ng comments na ilalagay natin dito would need to be addressed dun sa mga other buildings. Otherwise, mag-fail print. And hindi natin afford na mag-fail ng print dun sa larger models because mas mahal yung material sila. So, mas okay na lumitaw sila dito rather than lumitaw sila sa duplex nor sa single attached or dun sa single detached. Okay. So, line by line tayo. So for the roof, may overall okay naman siya yung pagka-print sa kanya. Yan, okay naman siya. Pati yung mga grills sa taas, okay naman. Pero ang problem lang is etong nasa likod. Na-mention ko na siya sa other comments natin na masyado manipis. So ano nangyari is that ni-render siya ng 3D printer ng lines lang kasi masyado siya manipis. So, nung na-translate yung ating line over here, supposedly, mas makapal siya. So, pagkapala natin yun, dapat ma-fix na yan. Okay? So, fix natin yan. And then, apply to other models as well. Pero other than that, wala naman ako ibang issues na nakikita. Mukhang nag-print naman siya okay. Nag-print naman din yung mga undersides niya okay. So, goods na tayo dun sa roof. Tingnan natin. So may account na. Yeah, okay naman yung natin. Kailangan lang ng clean up pero okay naman siya. Yan. So, goods na tayo on the roof. Isang comment lang. Other than that, okay naman siya. Okay. Proceed tayo dun sa second floor. So, yung second floor, medyo marami tayong problems. Very prominent siya dun sa sides. Ang nangyayari kasi dito is that hindi natin nalagyan ng masking sa loob. So, na-detect ni 3D printer na medyo manipis yung walls niya at hindi niya na nirender. Nangyayari to pag for example, nilagyan mo siya ng body sa loob and then tinapala mo lang ng surface sa labas para lang magmukhang legit. Hindi siya nakikita sa 3D model, hindi din siya nakikita sa rendering, pero nakikita siya sa 3D print. So, kailangan may ma-extrude siya to a point na maging okay. So, to explain, bali ang nangyari is that sa loob may massing object tayo. Yan. Tapos yung gilid natin, ito, yung gilid natin nakapatong siyang ganito. Yan. Ito yung wall. Tapos tinapalan lang natin ng manipis na here. Ang nangyari, ito, wala siyang space sa loob. Hindi siya solid. Ito, na-render as thin wall because tinapalan lang natin siya ng shape. Hindi siya nag-close as an object. So, nangyari dito, mapapansin natin is that manipis siya sa loob, which should not be the case. Kailangan natin siyang ayusin. Otherwise, hindi natin siya mapiprint ng tama. Itong grills natin, nag-print ng okay. Dinagdagan ko kasi siya ng kapal dito sa loob para mag-render siya ng alright. Yung fluted panels natin sa harap is okay. Yung door natin is okay. Yung window din natin is okay. Itong part na to, medyo questionable. Mukhang nakulangan sa massing kasi hindi niya na-print ng tama. And then, ang big issue natin is yung
inner detail na fluted panels. Supposedly, either kakapalan natin fluted panels para makita, or if for simplicity, pwede na lang natin siya tanggalin. Kasi pag pinagkabit natin siyang ganyan, wala namang makakakita ng loob. Yan, wala makakakita ng loob. Pwede naman siya pagtitigan, kaso pagdadagdag tayo na unnecessary detail na hindi naman natin ma-appreciate. Yan. Other than that, etong backside medyo malala. Meron tayong fluted panels here, and then hindi niya nakayanan i-render. Mapapansin din natin yung mahiwagang lumulutang na bagay sa likod. Ayan, all the way around. Yung buong layer na yon, yung supposedly parang floor, hindi siya solid. Kailangan siyang gawin solid, otherwise hindi siya mapiprint. Eto, bintana to. Tapos mapapansin natin, itong portion na to, hollow. Hindi yata siya nalagyan ng massing. Supposedly, naka-extrude tong buong solid piece na to here para maging okay siya. Yan. So, itong windows natin, pag tinanggal natin, yan, supposedly okay to eh. Yun. Boom. Diba? Konting clean up lang. Okay na yan. So, clean up lang natin. Okay na siya. So, problem lang talaga natin yung mga fluted panels. Mapansin mo din is that pag inakyat mo siyang ganyan, may fine spacing between the fluted panel and yung massing sa likod. So, nangyari is that hindi niya kinayanan na i-render kasi masyado siya manipis. Hindi siya kita sa 3D model kasi kailangan mo i-zoom sobra para lang makita na nakahiwalay pala siya. Hindi ko siya na-catch. Dapat ma-fix to. Otherwise, hindi natin mapiprint. Or, choice B natin would be, gawin mo na lang isang straight na blocking ganun. Kailangan lang naman malaman na may parang fluted panel something din. Or, gawin mo parang ganito. Maganda to. Okay? So, yun lang for second floor. Medyo marami tayong ayusin doon. Otherwise, hindi ko siya mapiprint. So, hindi ko ipiprint yung mga malalaking masses natin unless ma-solidify natin itong townhouses kasi magiging sayang sa materials natin, sayang sa effort. Okay, proceed tayo dun sa final natin. So yung final natin would be itong first floor. Yung first floor natin, may ang dami nating kailangan ayusin. First things first, medyo may mali ako dun sa pag-print na itong flap na to. Second floor dapat to eh, pero naisama ko. Inisip ko kasi kailangan ko ng glue point, pero naging mas mahirap siyang linisin for that. So very apparent. Sarap start sa harap. So yung gate natin mukhang nag-print ng tama, pero masyado manipis. So mapapansin mo na paper thin siya, madali siya masira. So I suggest na lagyan siya ng parang backing na makapal para mas treat niya as one solid object na may facade ka na maganda. Etong portion na to, ito yung nabanggit ko, mukhang hindi siya na print ng tama or render ng tama because of masyado manipis yung portion dito. Hindi siya nalagyan ng mask. Kailangan siya lagyan. Pero kung nalagyan mo ng mask yung buong likod nito, baka ma-print na siya ng okay. Pero sayang, maganda yung door natin, saka maganda yung gate natin, masyado lang manipis. Second item would be the flooring. So, in real world kasi, yung flooring natin, diretso sa lupa yan. So, wala talagang space yan. Pero, dun sa 3D print kasi natin, ideally, ganito kakapal yung output niya. Yan, mapapansin nyo, medyo see-through itong isa. Kasi ang nipis nung layer dito. Supposedly may garden ata dito.
pero hindi natin siya na-replace into a text, into a solid object, kaya very prone to damage to. And then pag onting ganyan lang, masisira na siya kasi isang layer lang yan, manipis lang, sobrang nipis lang yun. Ito, next items is that etong door mukhang nag-render naman okay. Yan, yung door natin mukhang nag-render na okay. Yung window natin mukhang okay naman, medyo madumi lang, hindi ko pa siya nililinis ng todo. Etong yung grills natin sa labas, ito yung medyo questionable. Upon checking, may space talaga siya sa likod. Na-render siya ng tama, pero dahil sa may space, natutuklap siya. Either lagyan natin siya ng solid backing, tulad ng mga fluted panels, para mag-stick siya together. Otherwise, or tanggalin mo na lang altogether, kasi pag chinek man siyang ganyan, walang nakakakita. Walang makakapansin ng detail na yun na hindi naman natin kailangan. And then, secondly, itong sides na to, part siya ng second floor, na sinabi ko na mukhang finil lang natin yung void. So, na-detect siya as very thin na walls, kaya hindi siya nag-print ng tama. Similar to the backside. Pero maganda sa backside is okay itong window or aircon. I don't know what it is, pero okay naman siya. Ito, okay naman din. Pero ito, kung gusto mo, pwede mo na rin i-extrude ng onte para at least mas malinis siya tignan rather than sobrang lalim. Medyo malalim siya. Pag tinignan natin, that's a good 3 millimeters na depth. Medyo mahirap siya linisin actually kanina. Yun yung most problems natin. Medyo marami tayong kailangan ayusin kung gusto pa natin ituloy yung print, pero mukhang malapit naman na tayo. Etong portion na to, etong first print na to, prototype naman talaga to, hindi naman siya maging met na pero gumastos tayo ng some materials for this one. So yun, eto kailangan ko ayusin, pero minimal naman na yan. Ako na yan. Ito kailangan sana ayusin. Yan. Okay, pa-apply na lang sa other models kasi pag umulit to on other big models, hindi siya magiging masaya. Mahirapan lang tayo to print everything. Okay, so yun lang tayo. Thank you.